Grabe mga sangkay, pagkatapos doon sa Zamboanga, muntik po mga sangkay masundan ng Cebu. So, alam nyo guys, palala na po ang nangyayari. Kaya mga sangkay, sa mga magulang, siguraduhin nyo yung mga anak ninyo na safe, maayos sila. Kasi nga po, parang ang nangyayari mga sangkay, yung effect nito, pasa-pasa sa mga eskwelahan. Pagkatapos ng ibang mga schools, kasi ang naalala kong pinakamatunog doon po sa yung nangyari mga sangkay doon sa Leyte, di ba naalala nyo? Nasundan na naman po. Sunod-sunod po yung Leyte, doon po sa Western Visayas. Then, mga sangkay, nasundan at ang pinakabago sa Zamboanga. Pero ngayon, mga sangkay, ilang araw lang po matapos maganap doon po sa Zamboanga, yung Ateneo, sa Cebu na naman. So talagang nakakatakot na itong mga sangkay itong nangyayari sa ating bansa. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, isubscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa bawat komento po natin, sa bawat vlog po natin. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito yun, guys. Ito yung balita. Just days after, mga sangkay, maganap nga po yung doon po sa Ateneo de Zamboanga. Mayroon na naman pong sumunod, mga sangkay, doon naman po ito sa Cebu. Buti na lang, nagkaroon po ng surprise inspection yung kanilang class advisor. Doon nakita yung laman, mga sangkay, ng kanyang dala. Grabe. Kaya alam nyo, mga sangkay, kung ako yung may mga, hindi naman sa napapraning, pero sa totoo lang, nakakatakot mga sangkay kung may anak ka. No? Halimbawa, nag-aaral, tapos ganyan yung mga nangyayari ngayon. Sunod-sunod po ito, guys, ha? Sunod-sunod. Di ka pa ba matatakot, mga sangkay? 'Di ba? Hindi ka pa ba kakabahan? Alala na nito. Iyan o, mga sangkay. So, nangyari ito, August 20. Kahapon pala ito, ngayon lang nabalita, mga sangkay. Hindi siya pumutok kahapon eh, ngayon pumutok, mga sangkay. August 20, 2026. So, anong solution natin dito? Sa totoo lang, kung ako yung magulang, hindi ko talaga papasukin muna yung anak ko. For security and safety reason lang. Kasi kung ganito po yung nangyayari, what if doon naman sa school nila, tapos hindi po maaktuhan? Ito, buti na lang mga sangkay, ayon po dito, nagsagawa ng surprise inspection yung kanyang class advisor. Kaya kahit papaano, guys, hindi po natuluyan. Ito, mga sangkay, nakita daw po alas 3 ng hapon. Kita nyo? 3 p.m., 3:50 p.m. Matapos po tingnan ang mga bag nila lahat para po sa precautionary safety measure. At nakita doon po, mga sangkay, sa kanyang bag. Isipin nyo yung edad, oh, mga sangkay. Tingnan nyo naman yan. Kaya kung ako yung may anak, hindi sa napapraning ako, pero kung ako ang magulang, hindi ko papapasukin yung anak ko kung ganyan din po. Ano muna, online class muna. Ganyan na yung nangyayari sa mga school. Bakit Kita nyo mga sangkay, dapat ang ginagawa nila ngayon. Matapos yung nangyari doon sa Leyte, dapat ang inaatubag po ngayon ng mga mambabatas yung kung paano madidisiplina yung mga nasa edad na ganyan. 'Di ba?
Tapos dapat may paghihigpit na sa gate pa lang. 'Di ba? Dapat yung mga school may mga scanner na. Ang nakikita ko diyan na solution, maliban po sa pagpapasa ng batas para madisiplina mga sangke, kumbaga mas mahigpit. Kasi dati, kita nyo ngayon, bawal paluin, 'di ba? Bawal disiplinahin. Bakit? Kasi pag nagsumbong yan sa DSWD, yari ang tatay. Yari ang teacher. Ngayon, teacher na po yung natatakot eh. Hindi na po estudyante. Dati nung panahon natin, mga batang 90s, di ba? Takot tayo sa teacher. Hindi tayo agad-agad nagsusumbong. Kasi pag nagsumbong tayo ang yayariin ng mga magulang natin. Napaano ka? Napasquat ka doon sa school? Yari ka. Pag nalaman niya ng tatay mo noon, yari ka talaga ng magulang mo. Ngayon, iba na. Pag ginanyan mo ngayon, yung estudyante, tapos nalaman ng tatay, yari kang teacher ka. Ganun mangyayari. Ikaw yung kawawa. Kaya ang nakita kong solution dito, ibalik po natin sa mga kabataan ang pagtuturo sa magandang asal at disiplina. Sabi pa nga ni Ferdinand T. Marcos, di ba? Sa ikauunlad ng bayan, yung tatay to yung tatay. Si Apo Lakay. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ngayon, may mga disiplina pa ba? Wala. Kasi yung mga magulang din, pabaya na, cellphone na lang ng cellphone. Biruin nyo, yung mga anak nila, imbis na matutukan sa pagdidisiplina, pinabayaan sa cellphone. Kaya yung mga anak, naging malambot na, di ba? Kumikiringking na, konting sagi mo lang, magrereklamo na. Konting pagalit lang, magdadabog na. Napabayaan. Dagdagan pa ng mga batas po natin na sobrang luluwag. Bawal na disiplinahin ng mga bata. Diba? Pambihira. Paano na lang yan? Dati tayo, mga sangkay, diba? Yung pinakamasayang alaala natin sa mga eskwelahan, yung time na yung tropa mo, dinisiplina ng teacher. Yung tropa mo, na pinagtulak ng pader nung hindi siya nagsulat. Oh, 'di ba? Ngayon wala nang ganyan. 'Di ba? Konting pagalit lang ng teacher, ayun na iiyak na tapos magsusumbong. Ganyan po ngayon. So, ang naisip ko dito, magpasa talaga ng batas para sa pagdidisiplina, pagtuturo na maayos, at higit sa lahat, ituro yung Biblia sa Bible. Yung Bible study sa Bible. Magkaroon ng mandatory Bible study sa mga schools. 'Di ba? Bukod diyan, siyempre hindi naman agad-agad mawawala 'yan. Maglatag ng mga mas mahigpit na gagawin ang mga gwardya o yung school mismo. Halimbawa, mga scanner. 'Di ba? Maglatag doon ng scanner ng bag. Maliban sa pangangapkap, siyempre yung dadaan sila sa scanner na madidetect doon kung may mga dala ba sila o may bit-bit ba silang dyan. 'Di ba? Yun ang kailangan gawin. Kasi, halimbawa ito, doon to sa Cebu, kung hindi po ito nakita agad, naku po, yari. Kawawa po talaga. Ayan po yung nakita, ito yun. Paano kung hindi yan nakita? 'Di ba? May bago na naman po ngayong topic ang buong Pilipinas na viral. Grabe itong nangyayari. Kaya ako pinag-iingat ko kayong lahat. Mga magulang, i-safety nyo yung inyong mga anak. Please. Huwag nyo pong hayaan ko. Siguro okay lang kung okay lang na matakot kayo. Okay lang nakabahan kayo. Kasi nga po, yung nangyayari ngayon, grabe ang lalay. Diba? Dati, tayo, alam po natin yan, mga kababayan, tayo, hindi naman po tayo ganito kagrabe sa henerasyon po natin. Nung umusbong po ang social media, tapos lumuwag yung mga batas po natin, ewan ko ba sino yung mga nagpauso ng kaluwagan ng batas na yan, eto na po tayo. I'm sure, mag-agree naman kayo, Dilawan man kayo, maka Duterte man kayo, maka Marcos man kayo, Pilipino tayong lahat Lahat tayo, nagkakaisa sa hangarin na mapabuti ang ating bansa, ang mga eskwelahan, yung mga kabataan po. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Yan, muntikan po ang Cebu. Grabe.
Buti na lang naanghilan pa. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung mga topic natin dito. Kapupulutan po ng kaalaman at aral. Alright? I-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.